Hello po Sir JD, tahimik na tagapakinig niyo ako dito sa Qatar. Pa-shoutout naman po. Anyways, tagapakinig niyo ako simula pa ng pandemic at masasabi ko po na lagi kong inaabangan ang upload niyo. Sana mapansin. Shoutout kay Ayesha Uga. Ingat ka dyan sa Qatar kabayan. Maraming salamat sa patuloy na suporta. At para naman sa iba nating kabayan, kung interesado kayo ma-shoutout, mag-comment lang kayo dito ng paulit-ulit, then i-shoutout ko kayo sa mga paparating nating videos. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang huling episode. JD. Aatras tayo ng 10 taon. Ito yung mga panahong bata pa si Gaspar. Edad 18. Nang una niyang makilala si Kamanoy. Kagaya ni Untoy, wala ding direksyon ng buhay ng binata. Gumagala sa palengke ng Katbalogan hanggang sa makilala si Kamanoy. Dala ng sobrang gutom, hindi napigilan ni Gaspar ang magnakaw ng makakain sa isang tindahan. Nahuli ito ng may-ari, kaya naman pinagulpi siya nito hanggang sa nawalan ng malay. Nakandusay sa gilid ng daan si Gaspar. Wala man lang huminto upang tulungan ang binata hanggang sa napadaan si Kamanoy. Marahan itong naupo sa tabi ni Gaspar at pinainom ng tubig. Ayos ka lang ba, iho? Anong nangyari? Pinagtulungan ka ng mga taong yon. Ano bang pakialam mo? Sana nga pinatay na lang nila ako eh. Tugon ng binatang Gaspar. Susuko ka na lang ba sa buhay ng ganong kadali? Tignan mo nga ako, tanda. Sa tingin mo ba may dahilan pa ako para mabuhay? Patapon na ako eh. Kahit sarili ko mga magulang iniwan ako para mamatay. Lahat ng nagaganap sa buhay natin ay may dahilan. Kahit gaano pa ito kasakit. May mga bagay na nakahanda para sa'yo. Halika, tumayo ka at sumama sa akin. Tinignan ni Gaspar ang matanda. Nakitang punit-punit ang damit nito. May bitbit na sako at isang kalawanging itak na nakabalot sa tela. Alam ng binata na palaboy din ng matanda. Sasama ako sa'yo. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Kitang-kita ko. Kaya bilisan mo na't kakain tayo. Alam kong nagugutom ka na. Hindi na nagsalita ang binata dahil ito mismo ang dahilan kung bakit siya nagnakaw at ginulpe ng mga tao. Habang naglalakad ang dalawa, hindi maiwasang hawakan ng binata ang itak na nakasugbit sa tagiliran ng matanda. Ngunit nang lumapat ang daliri niya sa hawakan, bigla itong napatras. Anong nangyari? Saan ang galing yung kuryente na yun? Huwag mong hahawakan ng mga bagay na hindi mo dapat hinahawakan. O siya, sige na. Pumili ka na ng kakainin mo. Nasa harap na ng karenderya ang dalawa. Lalong nakaramdam ng gutom ang binata nang maamoy nito ang mga nakahandang ulam. Kahit ano, gutom na ako eh. Naupo ang mga ito habang inaantay ang pagkain. Ako nga pala si Manoy. Ikaw, anong pangalan mo? Tinitigan lang ng binata si Kamanoy, sabay inom ng tubig. Gaspar, yun ang pangalan na binigay sa akin ng mga magulang kong walang kwenta. Nararamdaman ko ang galit sa'yo. Alam mo ba, hindi maganda ang magtanim ng galit. May dahilan kung bakit ako nagagalit sa mga magulang ko. Pinabayaan nila ako. Iniwan na parang tuta. At saka, bakit ba ako nagsasabi sa'yo? Sino ka ba?
Hindi naman kita pinipilit na magkwento. Kusa mong sinasagot ang mga tanong ko. Kaya nangangahulugan, kailangan mo ng kausap. Hindi ko kailangan ikwento ang buhay ko sa'yo ha. Ngayon pa nga lang, oo nga no, ngayon pa lang kita nakilala. Ayos lang. Oh, eto pa ang pagkain. Sige na, kumain ka. Tuloy-tuloy ang subo ni Gaspar hanggang sa mabilaukan. Dali-daling kinuha ang tubig at ininom. Dahan-dahan. Hindi ka mauubusan ng pagkain. Halatang hindi ka pa kumain ng ilang araw ah. Sa palagi mo ba magnanakaw ako ng pagkain kundi ako gutom? Bakit hindi ka sumama sa akin para hindi ka na magutom? Isa pa, kailangan ko ng katulong sa trabaho ko. Trabaho. May trabaho ka. Ano naman? Pangangalakal. Ang hilig mo talagang manghusga batay sa panlabas na kaanyuan. Pero sabihin na lang natin na ganun na nga. Hindi naman mahalaga kung anong trabaho. Ang importante, kumakain ka ng galing sa pinagpaguran mo. Hindi na. Kung mangangalakal lang din naman, mas gugustuhin ko na lang maging kargador. Oh, bakit hindi mo gawin? Walang tumatanggap sa akin kasi daw sanggano ko. Walang pinag-aralan. Hindi nakakapagtaka na napipilitan kang gawin ng mga bagay na hindi mo gusto. Sumama ka na sa akin, Gaspar. Babaguhin ko ang buhay mo. Sa hindi malamang dahilan, tila nakumbinse ng matanda si Gaspar. Matapos kumain ay sumama ito sa kanya. Hanggang sa nakarating ang dalawa sa isang baryo. Sandali lang. Anong gagawin natin dito, tanda? May tatrabahuin tayo sa lugar na ito. Sa ngayon, manood ka lang dyan sa sulok. Antayin mo kung bumalik. Huwag kang susunod. Bahala ka dyan. Dito lang ako mag-aantay. Naupo ang binata sa lilim ng puno. Inintay ang pagbabalik ng matanda. Ilang sandali pa nakarinig ng sigawan si Gaspar. Panandalian nitong nag-angat ng ulo. Ngunit muli ding bumalik sa pagkakahiga sa pag-aakalang hindi naman malala ang sitwasyon. Napatingin ang binata sa kalangitan. Nakita ang biglang pagsabog ng liwanag. Napatayo ito dahil nagmistulang tanghaling tapat ang 8:00 ng gabi. Anak nang, parang nanggaling yun sa pinunta ni Tanda. Ano kayang nangyari dun? Hindi niya napigilan ang sarili. Pinunta nito ang lugar kung nasaan ang matanda. Nanlaki ang mga mata nang makita ang mga patay na katawan. Sa ilang segundong pagsambulat ng liwanag, nakita ni Gaspar na hindi tao ang mga bangkay na yun. Unti-unting naglalaho ang mga ito. Nagiging abo ang mga katawan. At sa bandang unahan nakita ni Gaspar ang matanda. Nagulat ang binata dahil nagmumula ang liwanag sa kung anong hawak nito. Anong ginawa niyo, Tatang? Saka, ano yung hawak niyo? Hindi ka rin pala marunong sumunod sa utos. Pero ayos lang yan. Sa malaot madali, malalaman mo din ang lahat. Halika na. Tapos na tayo dito. Tugon ni Kamanoy. Matapos ay naglakad na ito palayo. Teka, sandali lang. Sa palagay mo ba, mapapalagay akong sumama sa'yo matapos ang mga nakita ko? Kailangan ko ng paliwanag. Sumabay ka na at ipapaliwanag ko sa'yo kung ano ang ginawa ko. Pag-uusap ng dalawa. Habang naglalakad ay pinaliwanag ng matanda ang gagawin. Alam kong mahirap paniwalaan pero totoo ang mga sinabi ko, iho. At trabaho ko na pigilan sila sa pananalanta sa mga tao.
Kung hindi ko pa nakita yung nangyari kanina, hindi ako maniniwala sa mga sinabi mo eh. Pero ano ba yung liwanag na yun? At saka saan ang galing? Mukhang nagiging interesado ka na. Bueno sige, ang nakita mong liwanag ay... Teka sandali. Teka, sinabi mo ba? Nakita mo ang liwanag ng sandata ko? Nagulat ang matanda. Saka pa lamang nito napagtanto ang nakitang liwanag ni Gaspar. Oo, pero sandali lang. Pero sigurado ko kayo yung may gawa nun eh. Nanggaling dyan sa hawak niyong itak. Ang itak na ito ay hindi pangkaraniwang sandata at tanging mga nilalang at taong bukas ang ika-6 na kamalayan lang ang may kakayahan na makakita ng liwanag na to. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Gaspar. May taglay kang kakaibang talento na wala sa iba. Tumawa ng malakas si Gaspar dahil hindi ito naniniwala sa mga bagay na sinabi ng matanda. Ako may taglay na kakayahan? Kung meron man, ano yun? Seryoso ang sinabi ko, Gaspar. Maaring bukas ang ika-6 mong kamalayan. Kaya mo nakita ang liwanag ng bituin ng itak. Bihira lang ang nakakagawa ng ganon. Isa ka sa mga pambihirang nilalang na nabiyayaan ng pagkakataon na masaksihan ng kapangyarihan ng isang maalamat na sandata ng mga bathala. Simula sa araw na ito, ikaw ay sasailalim sa aking pagsasanay. Pagsasanay. Para maging ano, tatang? Maging isang manggaw. Manggaaw. Anong ibig sabihin nun? Tagatugis ng mga aswang at engkantong nanggugulo sa mga tao. Kasabay ng pagsasanay mo sa pakikipaglaban, pag-aaralan mo din ang panggagamot. Nang sa ganon, magamit mo ng husto ang biyayang binigay sa iyo at hindi ito masayang. Eh paano naman ho kung ayaw ko? Wala ka nang magagawa. Mamili ka. Sundin mo ang sinasabi ko o habang buhay na sundin at habulin ng mga engkanto. Paano kung hahabulin ng mga engkanto? Maraming engkanto ang naghahanap ng mga taong kagaya mo na merong kakayahan. Gagamitin nila ang iyong katawan upang maging tahanan at sa pamamagitan nun, makakapaghasik sila ng kasamaan. Wala nang nagawa ang binata kundi sumunod sa sinabi ng matanda. Sinanay ni Kamanoy si Gaspar. Itinuro nito ang lahat ng nalalaman sa pakikipaglaban at para lalong lumakas ang binata, pinagkalooban niya ito ng isang pambihirang mutya. Magkasama ang dalawang nakipaglaban sa mga aswang. Hanggang sa dumating ang panahon, kinakailangan ng mamaalam ni Gaspar. Nabalitaan nitong namatay ang kanyang mga magulang at walang naiwan sa kanilang lupain. Patawad ka, Manoy pero mukhang kailangan ko nang humiwalay sa inyo. Ayoko masayang yung lupang pinaghirapan ng mga magulang ko eh. Wala man silang kwenta para sa akin pero hindi pa rin maalis ang katotohanan na mahal ko sila. At ayoko masayang ang pinaghirapan nila. Ikaw ang pumili ng tadhana mo, Gaspar. Basta't wag mo lang kakalimutan ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Humayok at sundin ng tawag ng iyong puso. Balang araw ay magkikita din tayong muli. Sigurado yan. Yan ay kung buhay pa ako. Magiging maayos na ang lahat para sa iyo. Mag-iingat ka palagi. Matapos ang araw na yon, hindi na muling nagkita sina Kamanoy at Gaspar. Namuhay ng normal ang binata at halos nakalimutan ang buhay na pinasok kasama si Kamanoy.
Balik tayo sa kasalukuyan. Hindi na malaya ni Gaspar na nakatulog na sa kinaupuan. Paggising nito ay maliwanag na ang paligid. Mukhang napasarap ang tulog mo, Gaspar. Nagkusa na ako magpakulo ng tubig para makapagkape. Ayos lang po ka, Manoy. Teka, nasan si Untoy? Huwag mo sabihin tinakasan na naman tayo. Hindi. Kumuha lang ng panggatong at nag-igib na din ng tubig. Ganun po ba? Sandali lang po ha. Gagawa lang ako ng kape. Matapos gumawa ng kape, naupo ito sa tabi ng matanda. Pinagmasdan si Untoy na naghahakot ng mga sinibak na kahoy. Kakaiba ang batang yan. Matalino at magaling mangkoyo. Alam mo bang siyang humikayat sa akin na sumunod sa inyo sa laban kahapon? Siya nga ba? Anong dahilan daw? Gusto niya daw makita kung paano niyong gamitin ang bituin ng itak. 10 taon kong hindi nasilayan ang liwanag na yun. Kaya nainganyo ko ni Untoy na sumunod. Kakaiba ang batang yan ha. Halos kapareho mo ng kapalaran. Ngunit hindi ito ang mundong para sa kanya. Kaya ako nakikiusap sa iyo na kupkupin ang batang yan dahil nais kong magkaroon siya ng normal na buhay. Naunawaan ko ka, Manoy. Nga pala, ano po ba ang plano niyo pagkatapos ito? May isang bagay pa akong gagawin sa lugar na ito at kakailanganin ko ang tulong niyong dalawa ni Untoy. Po, ano po bang gagawin? Malalaman mo mamaya. Sa ngayon mag-almusal na muna tayo. Tawagin mo si Untoy. Matapos ang agahan, umalis ang tatlo papunta sa kabisera. Nagulat si Untoy dahil napakaraming tao sa lugar. Kamanoy, ano pong ginagawa natin dito? Oo nga naman, ano bang gagawin natin sa kabisera? Hindi ba marunong ka sa panggagamot, Gaspar? Opo. Ano naman po ang kinalaman nun? May pupuntahan tayong lugar na pinepeste ng isang mangkukulam. Walang pinipiling biktima ang lintik na yan eh. Kahit walang nagawang kasalanan sa kanya. Kapag napagdiskitan kinukulam niya ito. Kailangan mahanap natin ang mangkukulam at wakasan ang masama niyang gawain. Sige ho, Manong, walang problema. O Untoy, narinig mo ha? Kakailanganin ni Kamanoy ang tulong natin, kaya huwag kang pasaway. Ha? Hindi naman ako pasaway ah. Pero ano po bang gagawin ko? May papahanap ako sa'yo. Halika, kailangan makarating tayo sa baryong yon bago magtanghali. Nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo hanggang sa makarating sa sinasabing baryo ni Kamanoy. Untoy, maaari mo bang hanapin ang isang matandang babaeng may puting buhok? Karaniwan siyang naglalagi sa mga matataong lugar. Kapag nahanap mo, huwag kang lalapit. Bumalik ka dito sa lugar na ito. Nauunawaan mo ba? Matandang babae na maputi ang buhok. Sige po, Kamanoy. Naunawaan ko po. Dali-daling tumakbo si Untoy. Nagtaka naman si Gaspar kung bakit ang paslit ang inutusan ni Kamanoy. Kamanoy, bakit si Untoy ang inutusan mo? Baka mapahamak yung bata na yun. Walang mangyayari sa kanya. Magtiwala ka lang, Gaspar. Hindi ba sinabi ko sa iyo na matalinong bata si Untoy? Isa pa, kung ikaw ang maghahanap sa matanda, baka maramdaman niya ang iyong presensya at lalong lumayo. Ano sabi niyo? Ang matandang pinapahanap niyo kay Untoy, siya rin ang mangkukulam. Oo, tama ka. Naloko na. Umiral na naman yung kabaliwan mo. Sana lang hindi mapahamak yung bata. Ay nako, masyado kang nag-aalala. Bakit hindi muna tayo maupo para makapagpahinga?
Kahit kailan talaga hindi ka na nagbago. Naupo si Gaspar sa tabi ni Kamanoy. Nag-antay ang mga ito ng halos ilang minuto. Maya-maya pa nakita nilang paparating si Untoy. Kamanoy, nakita ko na po yung pinapahanap nyo. Magaling Untoy. Ngayon dumito ka lang. Kami na ni Gaspar ang bahala sa kanya. Teka, wala akong kasama dito. Baka mamaya nandito pala yung mangkukulam. Huwag kang mag-alala, Untoy. Dahil hindi ka nun pupuntahan dito. Dali-daling lumakad ang dalawa. Naiwan si Untoy sa ilalim ng puno. Ngunit hindi siya mapakali. Kaya inantay nitong makalayo si Kamanoy at kagad na sumunod. Samantalang si Kamanoy ay patuloy sa paglalakad. Bahagya itong napahinto at tinignan si Gaspar. Nakasunod sa atin si Untoy kaya maging alisto ka. Ano man ang mangyari, unahin mo ang kapakanan ng bata. Maliwanag ka, Manoy. Alam ng matanda, hindi ito magpapaiwan. Kaya naman hinayaan na lang na sumama. Nagkunwari ang dalawa na hindi nila alam na nakasunod ang paslit. Hanggang sa makita nila ang matandang sinasabi ni Kamanoy. Nakaupo ito sa sulok, nagpapakain ng mga daga. Mukhang naligaw kaya tatandang Manoy. Milagros! Hindi mo pa rin pala tinitigilan ng masamang gawain. Kahit pinutol ko na ang kaliwang kamay mo at nabulag ang isang mata, wala ka pa rin kadala-dala. Tumayo ang matandang babae. Napansin ni Gaspar na putol ang isang kamay at bulag ang kaliwang mata. Yan ang malaki mong pagkakamali, Manoy. Sana pinatay mo na lang ako ng araw na yon. Binigyan kita ng pagkakataong mabuhay para baguhin mo ang sarili mo. Pero heto ka, tumanda ka na't lahat. Sakit ka pa din sa ulo. Habang nabubuhay ako, hindi ko maaaring hinto ang ginagawa ko, Manoy. Dapat alam mo yan. Minsan ka na ding naging kagaya ko, hindi ba? Nagulat si Gaspar sa sinabi ng matandang babae. Hindi niya akalain na dating mangkukulam si Kamanoy. Matagal ko nang tinalikuran ang aking nakaraan. Kagaya mo, binigyan din ako ng pagkakataong ituwid ang lahat ng mali kong nagawa. Ginamit ang lahat ng natutunan upang gumawa ng kabutihan. Kaya heto ko ngayon, tinutubos ang aking sarili. Sa tingin mo, matatakasan mo pa ang iyong mga maling nagawa, Manoy. Ilang daang kaluluwa ang pinahirapan mo. Ilang pamilya ang naulila dahil sa paghangad mo ng kapangyarihan. Pareho lang tayo, kaya huwag kang magmalinis sa harapan ko. Malaki ang pagkakaiba natin. Nagising ako sa mga maling nagawa. Samantalang ikaw, patuloy mo pa rin dinudungisan ang kaluluwa mo. Tumawa ng malakas ang matanda. Nagkumpulan ang maraming daga sa kanyang katawan. At nang humupa ang mga daga, nawala din ang matandang babae. Anak nang, saan nagpunta ang lintik na yon? Mag-iingat ka. Hindi lang mahusay na mangkukulam ang babaeng yon. Magaling din siya sa pambabarang. Si Untoy, puntahan mo na! Dali-daling tumakbo si Gaspar papunta sa kinaroroonan ni Untoy. Ngunit huli na, dahil nakita nito ang paslit. Hawak na ng mangkukulam sa leeg. Hindi mo inaasahan na malalaman ko na ang batang ito ay kasama nyo, hindi ba? Nababasa ko ang bawat galaw ng matandang yun. Simula noon,
Hanggang sa ngayon. Bitawan mo ang bata. Wala siyang kinalaman dito. At ikaw, hindi ba tinalikuran mo na ang pagiging manunugis? Dahil sa pansariling rason, ano pang ginagawa mo dito? Hindi ko tinalikuran ang pagiging manunugis. Kinakailangan ko lang unahin ng mga bagay-bagay na mahalaga para sa akin. At sa tingin ko, hindi yon pagiging makasarili. At huwag mong gamitin sa akin ang taktikang yan dahil hindi ako kasing lambot ng inaakala mo, tanda. Wika ni Gaspar, sabay bunot ng sandata. Ang sandata ng isang mananugis, talibong na pinanday sa pamamagitan ng kidlat. Oo, at ito ang puputol sa leg mo sa oras na hindi mo bitawan ng bata. Sa tingin mo ba natatakot ako? Bakit hindi mo subukan? Akmang sasalakay na sana si Gaspar, pero pinigilan siya ni Kamanoy. Sandali lang, Gaspar. Ako ang makikipagtuos sa kanya. Tumawa ng malakas si Tandang Milagros. Hinaplos ang mukha ni Untoy. Gagamitin mo ang kapangyarihan ng bituin ng itak. Sige, tignan natin kung ano mangyayari. Tugon ng matanda, habang dinidilaan ang mukha ng paslit. Kadiri ka, matanda ka. Kadiri ka. Bitawan mo ko. Lalong hinigpitan ng matanda ang pagkakasakal sa kanya. Huling pagkakataon, Milagros. Tumalikod ka sa kasamaan at piliing mamuhay ng matuwid. Sino ka para magbigay sa akin ng huling pagkakataon? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon mo? Hawak ko ang batang kasama nyo. Ako ang dapat na magbigay sa iyo ng mga kondisyon. Bitawan mo ang bituin ng itak at papakawalan ko ang batang ito. Kamanoy, wag na wag mong ibibigay sa mangkukulam na yan ng itak. Alam mo kung ano ang mangyayari. Hindi ko rin maaaring isakripisyo ang buhay ni Untoy. Kaya mas pipiliin kong isuko ang itak, Gaspar. Pasensya ka na. Napailing si Gaspar dahil alam niyang sa oras na isuko ni Kamanoy ang itak, mawawala ang lahat ng kakayahan nito. Masyadong pakialamero ang ginoong kasama mo, Manoy. Hayaan mong bigyan ko siya ng pagkakabalahan nang sa ganon masolo ko ang atensyon mo. Tinapik ng matandang babae ang paa sa lupa. Lumitaw ang napakaraming daga. Isa-isang nagkumpulan ang mga ito hanggang sa maging iisa ang katawan. Dahil sa pagpapakita ng nilalang na ginawa ni Tandang Milagros, nagtakbuhan ang mga tao. Matagal na panahon na akong hindi nakakapagpapawis. Maraming salamat, tanda. Dali-daling sinugod ni Gaspar ang nilalang at nakipaglaban. Habang si Kamanoy, tahimik lang na pinagmamasdan ang matandang mangkukulam. Ngayon, Manoy, anong gagawin mo? Nakasalalay sa iyong pasya ang buhay ng batang to. Sinayang mo ang pagkakataong ito, Milagros. Gaspar, pumikit ka! Wika ni Kamanoy, sabay tanggal ng telang nakabalot sa kanyang itak. Natunaw ang katawan ng nilalang na isinugo ni Aling Milagros, maging ito ay unti-unting naglaho. Nagkabali ka ng binihag. Hindi bukas ang ika-6 na kamalayan ni Untoy, kaya hindi gagana sa kanya ang kapangyarihan ng itak. Binigyan kita ng huling pagkakataon, pero pinakawalan mo pa. Pasensya ka na, Milagros. Hanggat maaari ayokong humantong sa ganito ang lahat ng mga laban ko. Pero wala akong magagawa. Ikaw na mismo ang nagpasya ng kapalaran mo. Wika ni Kamanoy, habang tumutulo ang luha. Huwag mo kong pag-aksayan ng luha, Manoy.
Wala nang pag-asang maisalba ang kaluluwa ko. Nagpapasalamat ako dahil sa wakas, makakapagpahinga na ang katawan ko. Kung may tao kang dapat kaawaan, ang matalik mong kaibigan. Tuluyan na siyang naligaw ng landas. Hanapin mo siya at subukang isalba. Wika ni Tandang Milagros. Matapos ay tuluyan na itong naging abo. Biglang naalala ng matanda ang dati niyang kasamahan at matalik na kaibigang si Tandang Mako. Paalam, Milagros. Kung nakinig ka lang sana, sabay pa nating hahanapin si Mako at muling lalabanan ng kasamaan. Napagtanto ni Gaspar na dating magkaibigan ang dalawa. Magkakilala pala kayo ng matandang yan, Kamanoy. Oo, Gaspar. Pareho kaming naging mangkukulam. Pero bandang huli, tinalikuran ko ang mahikang itim at piniling magligtas sa mga buhay bilang pagtubo sa sarili kong mga kasalanan. Naunawaan ko, Kamanoy. Lahat naman tayo ay merong madilim na nakaraan. Nasa atin na lang kung paano natin yan babaguhin. Tama ka, Gaspar. O siya, tapos na tayo dito. Untoy, ayos ka lang ba? Oo naman po. Ang galing nyo talaga, Kamanoy. Wala yon. Simpleng kalaban lang din ng mga mangkukulam. Bueno, simula ngayon, ako na lang mag-isa ang lalakad. Kailangan kong gampanan ang huli kong misyon ng mag-isa. Untoy, maiwan ka muna kay Manong Gaspar mo. Pangako, babalikan kita. Pero Kamanoy, bakit kailangan mo lumakad na mag-isa? Kaya naman naming tumulong Hindi ba, Manong Gaspar? Tama ka, Untoy. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo pwedeng sumama. Isang napaka-delikadong misyon ang kakaharapin ni Kamanoy at kailangan niya itong tapusin na mag-isa. Bakit? Wala ka bang tiwala sa kanya? Hindi naman po sa ganun. Pero kasi, Huwag kang mag-alala. Hindi ako kayang talunin ang magiging kalaban ko. Sige na, Gaspar. Kailangan ko nang tumuloy. Ikaw na muna ang bahala sa bubwit na yan. Makakaasa ka, Kamanoy. Mag-ingat ka. Mag-aantay kami sa pagbabalik mo. Halika na, Untoy. teka, sandali lang po, Kamanoy. Tumakbo ang paslit papunta sa matanda at niyakap ito. Babalik ako, iho. Pangako yan. Eto, para maniwala ka, iiwan ko ang aking kwintas. Yan ang isa kong kayamanan. Isoli mo sa akin pagbalik ko, ha? Tinanggal ng matanda ang kwintas at sinuot kay Untoy. Matapos ay kagad na itong lumakad. Hindi man nakikita ni Gaspar ang muka ng matanda. Ngunit alam niya, pinipigilan nito ang kanyang mga luha. Batid ni Gaspar na maaaring hindi na makabalik ang maestro. Ngunit masyado pang bata si Untoy para maunawaan ang lahat. Pinagbasdan ng dalawa si Kamanoy hanggang sa tuluyan nitong nawala sa kanilang paningin. Halika na, Untoy. Umuwi na tayo. Malungkot na tumalikod ang dalawa. Naglakad pauwi sa tahanan ni Gaspar. Pagdating nila, nakita ni Untoy ang sakong daladala ng matanda nang una silang magkakilala. Biglang naiyak ang paslit, kaya nilapitan ito ni Gaspar. Anong problema, Untoy? Bakit ka umiiyak? Hindi ko nga din po alam, Manong, pero pakiramdam ko, parang hindi na babalik si Kamanoy. Hindi ba nangako siya sa atin na babalik siya? Kailan ba hindi tinupad ni Kamanoy yung mga pangako niya? Oo nga po, pero nakakalungkot lang kasi. Hindi ako kasama sa pupuntahan niya. Ayos lang yun, Untoy. Basta panghawakan mo lang ang pangako ni Kamanoy, muli natin siyang makakasama.
Ngumiti ang paslit at kinuha ang sako ng matanda. Manong, saan ko po ba pwedeng ilagay ang gamit ni Kamanoy? Doon sa malaking baul sa ilalim ng higaan. Doon mo na lang ilagay. Nang mga sumunod na araw wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit hindi pa rin mapakali si Untoy. Kaya nagpa siya itong umalis upang sundan si Kamanoy. Hindi alam kung saan tutungo. Patuloy itong naglakad dala-dala ang mga gamit ni Kamanoy. Sa bawat baryong madadaanan, sinusubukan itong ipagtanong si Kamanoy. Ngunit walang nakakakilala sa matanda. Hanggang sa madako ito sa bulubunduking bahagi ng bayan. Bagaman nakakatakot, nanaig kay Untoy ang kagustuhang makita ang matanda. Napadaan ito sa maliit na pamayanan. Nagbabaka sakali ang paslit na makita niya si Kamanoy doon. Patuloy siyang naglakad. Lingid sa kalaman ng paslit na ang papasukan niyang lugar ay pugad ng mga aswang na galit kay Kamanoy. Pagdating ng paslit sa pinakabungad ng pamayanan, agad na itong hinarang ng dalawang kalalakihan. Hoy bata, mukhang naliligaw ka yata. Anong kailangan mo? May hinahanap po kasi ako matanda. Baka po napadaan siya dito. Payat na mahaba yung buhok tapos may dalang lumang itak na nakabalot sa tela. Hindi madalas dumadaan ang mga tao sa gawing ito ng lugar. Kaya hindi ko masasabi kung nakita ko ang matandang yun. Gaano-ano mo ba siya? Arturo, ano bang ginagawa mo? Bakit ka nakikiusyoso sa batang yan? Baka mamaya, pakawala ni Kamanoy yan. Malintikan tayo. Wika ng isa pang lalaki. Nanatiling kalmado si Untoy dahil nalaman ito na kilala ng mga taga roon ng matanda. Lolo ko po siya. May diferensya po kasi sa utak yung matandang yun eh. Madalas po siyang naliligaw tapos sumusuot kung saan-saan. Nagbabaka sakali lang po ako na mapadaan siya dito. Sandali lang. Nabanggit mo kanina na may dalang lumang itak ang matanda na hinahanap mo, di ba? Opo, tama po kayo. Medyo nautal si Untoy dahil nabanggit niya ang pagkakakilanlan ng matanda. Anong pangalan ng hinahanap mong matanda? Ano po? Makoy. Opo, tama. Makoy nga. Napatingin si Arturo sa kasama. Sinabing siya na ang bahala sa bata. Simon, mauna ka na. Ako nang bahala sa batang to. Susunod ako kaagad. Bilisan mo lang dahil baka magalit na naman si Pinuno. Pag-alis ng isang lalaki ay hinila nito si Untoy palabas ng pamayanan. Hoy, anong pangalan mo bata? Ako po si Untoy. Kayo po, anong pangalan nyo? Ang pangalan ko ay Arturo. Kilala ko ang matandang hinahanap mo. Alam mo bang baryo ng mga aswang ang lugar na to? Po, hindi ko po alam. Ibig sabihin, nasa panganib si Lolo Man. Sabihin mo sa akin ang totoo na ang matandang hinahanap mo ay si Kamanoy. Tama? Hindi po. Sinong Manoy? Makoy ang pangalan ng lolo ko. Huwag ka nang magkaila. Alam kong si Kamanoy ang hinahanap mo. Hindi siya nagawi sa lugar na ito at mas mabuti pang umalis ka na dahil galit sa kanya ang mga kalahigo. Eh kung galit kayo sa kanya at alam niyo siya ang hinahanap ko, bakit mo ko pinapaalis? Minsang nailigtas ni Kamanoy ang buhay ko. Kaya oras na para ibalik ko sa kanya ang pabor. Umalis ka na. Umalis ka na bago nila malaman ang katotohanan. Halika, ihahatid kita palabas ng nayon. Hinila ni Arturo ang kamay ni Untoy. Dali-dali itong hinila palabas ng nayon.
Ngunit sinalubong sila ng isa sa mga kasama nito. Arturo, saan mo dadalhin niyang bata? Pinapatawag ka ni Pinuno. Isama mo daw ang paslit. Bakit mo sinabi kay Pinuno ang tungkol sa kanya? Walang kamuwang-muwang ang batang to. Napadaan lang siya at hinahanap ang isang matanda na may kapansanan. Alam mo ang patakaran sa nayon, Arturo. Kailangang malaman na Pinuno ang lahat ng mga nagaganap. Kaya dalin mo na ang batang yan sa kanya kung ayaw mong maparasahan. Nang malaman ni Untoy na maaaring maparusahan si Arturo kapag tinakas siya, pumayag ang paslit na isama siya sa sinasabing pinuno. Isama niyo na lang po ko sa pinuno niyo, Manong, kaysa maparusahan po kayo. Mapapahama ka sa ginagawa mo, bata. Tumahimik ka na lang at hayaan mo kung makipag-usap. Wika ni Arturo. Medyo malayo ito sa kasama, kaya hindi nito narinig ang sinabi ng paslit. Kailangan makalabas ka dito. Kung hindi, magiging hapunan ka ng mga taga-nayon. Alam ko po yun, Manong, pero hindi ko rin po gugustuhin na may maparusahan dahil sa akin. Hindi naman siguro nila ako sasaktan, kundi nila malalaman na kilala ko si Kamanoy. Mga aswang ang lahat ng nakatira dito, Antoy. At gaya ng sinabi ko, hindi masyadong nagagawi ang mga tao sa lugar. Kaya sabik sa dugo at karne ng tao ang mga kalahi ko. Bakit gusto mo akong tulungan, Manong? Nasabi ko na sa'yo ang dahilan, bata. Sumunod ka na lang sa plano ko. Halika na. Naging mapilit si Untoy, kaya walang nagawa si Arturo kundi sabihin dito ang totoo niyang dahilan. Bata lang ako pero marunong din ako mag-isip, Manong. Alam ko may mas malalim na dahilan kung bakit nais mo kong tulungan. Yun ang gusto kong malaman. Makulit ka rin no? O siya, sasabihin ko sa'yo kapag nakalabas tayo ng ligtas sa nayon. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Huwag na huwag kang lilingon. Huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi. Bumilang ng 3 si Arturo, sabay sabi kay Untoy na tumakbo. Mabilis namang kumaripas ang paslit. Nagawa nitong lampasan ang kasama ni Arturo at upang hindi mahalata, nagkunwari itong nabitawan niya ang kamay ng paslit. Anak ng, Simon, bilisan mo. Habulin natin. Kilala niya si Kamanoy. Kapag nakita ng batang yun ang matandang manunugis, siguradong malilintigan tayo. Dali-daling tumakbo si Simon para habulin ang paslit. Ngunit lingid sa kalaman nito, nakasama sa plano ni Arturo ang lahat. Patuloy sa pagtakbo si Untoy, hanggang sa marating nito ang hangganan ng kagubatan. Nakita niyang nakasunod ang kasama ni Arturo, kaya dali-dali itong umakyat sa puno. Huminto ang lalaki sa mismong tapat ng punong inakyatan ng paslit. At doon, nakita niya ang sunod na ginawa ni Arturo. Tinagpas nito ang ulo ng kasama at kaagad na tinawag si Untoy. Untoy, nasaan ka na? Halika, umalis na tayo. Dali-daling bumaba sa puno ang paslit. Sabay tingin sa kasama ni Arturo na nooy gumagalaw pa ang katawan kahit wala ng ulo. Bakit niyo po pinatay yung kasama niyo? Matagal ko nang gustong gawin yan. Halika na, umalis na tayo dito. Hindi ligtas ang lugar na ito para sa atin. Dali-daling umalis ang dalawa sa lugar. Dinala ni Arturo ang paslit sa kasunod na baryo. Inakala ng Ginoo na ligtas na sa lugar na yun. Ngunit lingid sa kalaman na nasundan sila ng ilan sa mga kasama, natagpuan ang patay na katawan ni Simon. Nagpasya si Arturo na magpahinga para makabawi ng lakas. Doon niya binahagi ang totoong dahilan ng pagliligtas niya kay Untoy. Dito muna tayo.
Magpahinga ka. Ihatid kita sa kinaroroonan ni Kamanoy. Alam mo ba kung bakit kita niligtas sa mga kauri ko? Dahil yun din ang ginawa ni Kamanoy sa akin. Bago siya mapasama sa angkan ng mga aswang, namumuhay ito ng payapa sa isang baryo. Nagtatrabaho na parang normal na tao, nakikisalamuha sa karamihan. Ngunit nang malaman ng mga taga-baryo na aswang ang kanyang pamilya, hinuli nila ang mga ito. Nagkataong naroon si Kamanoy, nasubaybayan niya ang buhay ni Arturo. Wala itong ginawang masama sa mga tao at pilit na umiiwas sa anumang gulo. Kaya nagpasya si Kamanoy na iligtas ang buong pamilya ni Arturo mula sa mapanghusga at tiyak na kamatayan. Patunay lang ito na hindi lahat ng aswang na nakakaengkwentro ni Kamanoy ay pinapatay niya. Kapag nakita ng matandang mabuti ang hangarin ng isang nilalang, hinahayaan niya itong mabuhay. Patuloy na nag-usap ang dalawa. Sa hindi kalayuan, natanaw ni Arturo ang ilan sa mga kasama. Dali-daling hinila ng Ginoo ang kamay ni Untoy upang makaalis sa lugar. Ngunit huli na, dahil napapaligiran na sila ng mga kalahi. Alam mo ba kung gaano kalaking kasalanan ang ginawa mo sa lahi natin, Arturo? Pinatay mo ang isa sa mga kasama mo para mailigtas ang batang ito. Bakit, Arturo? Inosente ang batang ito. Napadaan lang siya, pinuno. Pero hindi pa rin sapat ang dahilan para patayin mo ang isa sa atin. Sumama ka sa amin ng mapayapa, Arturo, nang sa ganun maiwasan natin ang atensyon. Sasama ako sa inyo, pero hahayaan mong makalis ang bata. Hindi maaari, Arturo. Hindi ako hangal. Pagkain ng ating mga kalahi ang hawak mo, papakawalan ko pa. Ilang taon, Arturo? Ilang taon tayong hindi nakatikim ng sariwang dugo ng bata. Ibigay mo sa akin ang paslit at papalampasin ko ang ginawa mong pagtatraidor. Sa halip na isuko si Untoy, binunot ni Arturo ang itak upang kalabanin ang mga kalahi. Hangal ka, Arturo. Wala kang laban sa aming lahat. Masasayang lang ang pagod mo kung susubukan mo. Kung gusto niyong makuha ang bata, dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko. Nagsipagsugod ang mga aswang. Sinalubong naman ito ng Ginoo. Ngunit bago pa man magpang-abot ang dalawang puwersa, biglang pumagitna ang isang matandang lalaki. Matipuno ang katawan nito at may hawak na itim na maso. Anong kaguluhan to? Ang lalakas ng loob niyong magsimula ng komosyon sa baryo ko. Naku, naloko na. Sigama ko. Bilisan mo, Undoy. Umalis ka na dito. Mapanganib ko mananatili ka ba? Narinig ito ng matanda, kaya nilingon ang dalawa. Sinong may sabing pwede kayong umalis? Ikaw bata, anong ginagawa mo dito? Bakit hinahabol ka nila? At ikaw naman, Ginoo, kaano-ano mo ang batang to? Hindi naman nagdalawang isip si Untoy na sagutin ng matanda. Napadaan lang po ako eh. May hinahanap akong tao. Sila po nagsimula. Hinabol po nila ako dahil gusto nila akong kainin. Si Mang Arturo naman, nagmagandang loob na iligtas ako. Muling ibinaling ng matanda ang tingin sa pangkat ng mga aswang. Mga aswang kayo. Ang lakas ng loob niyong manggulo dito ah. Wika ng matanda sabay hampas ng maso sa lupa. Biglang yumanig ang paligid. Sa sobrang lakas ng pagkakahampas, nagtalsikan ang mga aswang. Tumayo si Raul at sinugod ang matanda. Ngunit sa kasamaang palad, nagawa siyang pigilan sa pamamagitan ng isang kamay. Masyado mo kong minamalit, aswang. Hindi mo ba ako kilala? O baka nakalimutan mo lang? Wala kaming pakay na masama sa baryong to. Nais ko lang makuha ang batang yan at ang traidor kong kalahi.
Bakit gano'n na lang ang paghahangad mo sa batang to? Siguradong hindi lang para sa pagkain ang dahilan mo. Ang batang yan, kasama ng mortal naming kaaway na si Kamanoy. Biglang napatingin si Kamako sa paslit at habang nakatitig sa bata, piniga nito ang leeg ng pinuno ng mga aswang. Totoo ba ang sinabi nila, bata? Opo, kilala niyo po si Kamanoy? Nang maramdaman ng paslit na ligtas na siya, sinabi niya ang katotohanan. Oo, kilala ko ang matandang yon. Ang totoo, matalik ko siyang kaibigan. Maaari mo bang sabihin kung nasaan siya? Hinahanap ko nga din po siya eh. Hindi ko po alam kung nasaan siya. Ganun ba? Pero alam mo kung paano siyang hahanapin. Oo naman po. Ipagtatanong ko lang po sa mga tao dahil siguradong kilala siya sa lugar na to. Kung ganon, tatapusin ko lang ang mga aswang na ito. Sasamahan kitang hanapin si Kamanoy. Muling ibinaling ng matanda ang atensyon sa mga aswang na noon ay papatakas na sa lugar. Subalit isang hampas lang ng maso, nagkandadurog ang katawan ng mga ito na parang mga langaw. Sabay-sabay na pinisa. Nanlaki ang mga mata ni Untoy dahil magkasing lakas lang sila ni Kamanoy. Pero magkaiba ang paraan. Maso ang ginagamit ni Kamako. Tapos na ako dito. Ikaw naman, Ginoo. Dahil tinulungan mo ang batang ito, ibabalato ko na sa iyo ang buhay mo. Maraming salamat po, Kamako. Untoy, mag-iingat ka. Ikumusta mo ako kay Kamanoy kapag nagkita kayo? Sige po, Mang Arturo. Makakarating po, maraming salamat sa tulong ha. Matapos magpaalam kaagad nang umalis si Arturo, tumuloy na rin sa paglalakbay ang dalawa. Habang nasa daan, hindi maiwasan ni Untoy na pagmasdan ng matanda. Bakit, iho? Meron ba akong dumi sa muka? Wala naman po. Hindi lang kasi ako makapaniwala na may matalik palang kaibigan si Kamanoy na kasing lakas niya. Ang totoo, 3 kaming magkakaibigan. Isang mangkukulam na nagngangalang Milagros. Ako at si Manoy. Simula pagkabata, matalik na kaming magkaibigan. Sabay na nag-aral sa pagiging manggagamot. Pero alam mo ba, si Manoy dating mangkukulam. Opo, nabahagi niya nga po sa akin eh. Nakilala ko na rin po si Aling Milagros. Sa kasamaang palad, patay na po siya eh. Napatay ni Kamanoy na magkaharap sila. Napahinto sa paglalakad si Kamako at nilingon si Untoy. Anong sabi mo, patay na si Milagros at si Manoy ang pumatay? Opo, naroon po ako na mangyari ang laban nila. Mabuti naman at nagawa niya ng pigilan si Milagros. Wala kasi kung lakas ng loob na kumprontahin ang babaeng yon. Pag-uusap ng dalawa. Habang pinapakinggan ang mga sinabi ng matanda, napagtanto ni Untoy na totoo ang mga sinabi nito tungkol kay Kamanoy. Sa kalagitnaan ng paglalakad ng dalawa, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Saktong napadaan sila sa isang lumang kubo, kaya naisipan ni Kamako na sumilong sandali. Bakit hindi muna tayo magpalipas ng ulan sa kubong ito? Isa pa, magdidilim na. Mapanganib ang daan sa lugar na ito lalo na paggabi. Sige po, Kamako. Medyo pagod na din po ako eh. Kailangan ko pong isipin ng mabuti kung saan nagpunta si Kamanoy. Maaari mo ba akong kwentuhan kung paano kayo nagkakilala ni Manoy? Nagkita lang po kami sa baryong sinalakay ng mga mandaragit. Simula nun, sumama na po ako sa kanya. Kayo po, paano po kayo naging magkaibigan ni Kamanoy? Simula pagkabata, magkakilala na kami ni Manoy. Isinilang kami sa isang baryo. Sabay na lumaki, sanay na magpaligsahan sa lahat ng bagay.
Kaya nung pumasok siya sa lihim na karunungan, hindi din ako nagpauli. Atras tayo ng mga 30 taon. Madaya ka talaga. Hindi ka nagsasabing nag-aaral ka palang manggamot. Wika ng batang Mako nang makasalubong nito ang kaibigang si Manoy. Ano? Aba mali ko bang interesado ka din sa ganun? Kung gusto mo, isasama kita sa bahay ng maestro ko. Sige ba? Ano ka swerte? Ikaw lang yung matututong maging manggagamot. Ay nako, kahit kailan talaga, bakit ba ayaw mo magpatalo? Siyempre, nakakaiya naman kapag ang kaibigan ko maging isang malakas na manggagamot tapos ako ordinaryong tao lang. Gusto ko pareho tayo, no? Ay nako, bahala ka nga. Magkita na lang tayo bukas ng umaga sa bahay. Doon kita aantayin. Pag di ka dumating, iiwan kita ha. Sige, darating ako bukas. Hindi pa tumitilaok yung manok, siguradong nandun na ako. Pag-uusap ng magkaibigan. Ito ang simula ng matinding pagsasanay nila Mako at Manoy. 5 taon ang binuo ng dalawa bago tuluyang naging ganap na manggagamot. Sa kasamaang palad, naligaw ng landas si Manoy nang matutunan nito ang pamamaraan ng kulam. Umalis ang binata sa pangangalaga ng maestro. Namuhay ng malayo sa kanilang bayan. Dito niya nakilala si Milagros, isang batikang mambabarang at mangkukulam ng mga panong yun. Maraming pinahirapan ng dalawa para lang sa kanilang kasiyahan. Ngunit kalaunan natauan si Manoy. Nagbalik loob sa kanilang maestro. Tinalikuran nito ang pagiging mangkukulam at muling nag-aral ng mataas na karunungan. Hindi ko akalaing babalik ka pa, Manoy, ha? Ang akala ko, aabot pa sa punto na magkakabanggaan tayo. Nagising lang ko sa katotohanan, Mako. Pinagsisisiyan ko yung pagtanggap ng itim na karunungan. Kaya asahan mong magiging katuwang mo ko sa mga mabuting gawain. Ilang taon nang nakalipas, naging manunugis ang dalawa. Maraming mga aswang, mangkukulam at mangbabarang ang kanilang pinatumba. Muli ay pinatanayan ni Manoy na mabuti ang kanyang hangarin at nakita ito ng kanilang guro. Nang mga panong ito nalalapit na sa kanyang huling mga sandali ang matanda. Ngunit bago pa man tuluyang mawala, pinamana nito ang sandata sa magkaibigan. Kunin mo, Mako, ang itim na maso. Gamitin mo ito para maging kinatawan ng hustisya. Panatiliin mo ang kayusan ng magkaparehong mundo. Makakaasa ka, Maestro Juan. Hindi ko kayo bibiguin. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Mako. At ikaw naman, Manoy, kuhain mo ang sandatang bituin ng itak. Magsilbi kang liwanag para sa lahat ng mga nilalang. Ikaw ang gagabay sa mga naliligaw na kaluluwa. Akayin mo sila. Iatid sa matuwing landas sa pamamagitan ng banal na liwanag mula sa inang bituin. Isinusumpa ko. Tutuparin ko ang aking tungkulin, Maestro Juan. Makakaasa kayo. Matapos ipagkaloob ang mga sandata at basbas, tuluyan ng namaalam ang maestro. Gamit ang 2 makapangyarihang sandata, tinugis ng 2 ang mga nilalang na nagiging banta sa mga tao. Hanggang sa tuluyan silang nagkahiwalay-hiwalay ng landas. Sa hindi malamang dahilan, umalis si Kamako nang walang paalam. Hindi alam ni Kamanoy kung saan ito pumunta. Ngunit ilang taon nang nakalipas, may nabalitaan ito. Isang tao ang gumagamit ng kulog. Nananakot sa lahat ng mga nilalang. Maging ang mga tao ay takot sa kanya dahil napakabangis nito. Walang pakialam kung may madadamay
At higit sa lahat, wala itong puso pagdating sa mga aswang. Alam ni Kamanoy na si Mako ang tinutukoy ng mga tao. Kaya napagpasya nitong hanapin ng kaibigan para malaman ang dahilan kung bakit ito nagbago. Ngunit sadyang mailap si Mako. Ilang dekada din ang lumipas. Ngunit bigo si Kamanoy na mahanap ang matalik na kaibigan. Balik tayo sa kasalukuyan. Hindi ko alam na hinahanap pala ako ni Manoy. Kung hindi mo sinabi, hindi ko pa malalaman. Bakit yun naman po siya hinahanap? Hindi ko alam. Naramdaman ko lang na dapat na kaming magkita. Ha? Walang malalim na dahilan? Pero ang pagkakaalam ko mula kay Kamanoy, hinahanap ka niya para pigilan sa mga masasama mong gawain. Pero sa nakikita ko, mukhang hindi ka naman masama eh. Ganun ba? Naniniwala kasi ako mahihina talaga ang mga tao. Ayoko nakakakita ng mga taong nagpapaapi, lalo na sa mga nilalang mula sa kabilang mundo. Tayong mga tao, nilikha sa imahe ng Diyos. At ang Diyos ay nagtataglay ng walang hanggang kaluwalhatian. Ngayon, paano mong maisasabuhay ang imaheng yon kung ikaw mismo bilang isinusunod sa wangis niya ay mahina? Yun po ba yung dahilan kung bakit wala kayong awa? Kanina sa bayan, marami pong nadamay sa ginawa niyong atake ng mga aswang ah. Isa lang ang ibig sabihin nun, bata. Hindi sila karapat-dapat sa kaligtasan. Malalakas lang ang dapat umiiral sa mundo. Walang puwangang mahihina. Unti-unting nagbago ang tingin ni Untoy kay Kamako. Nakaramdam ng takot ang paslit nang marinig ang mga sinabi nito. Matapos ang pag-uusap, hindi na umimik si Untoy. Nag-isip ito ng paraan kung paanong matatakasan si Kamako. Kinabukasan maagang nagising ang paslit. Wala ang matanda sa kubo. Naisip nito na pagkakataon na upang umalis. Dali-daling lumabas si Untoy. Tumakbo palayo sa kubo. Ngunit hindi pa ito nakakalayo. Narinig niya na ang sigaw ni Kamako. Saan ka pupunta? Hindi ba sabay nating hahanapin si Kamanoy? Huminto ang paslit at hinanap kung saan nagmumula ang boses. Tumingin sa paligid. Ngunit hindi makita ang matanda. Muling nagpatuloy sa pagtakbo si Untoy hanggang sa marating ito ang malawak na kapatagan. Nakahinga ng maluwagang paslit dahil nakatakas ito mula kay Kamako. Nagpatuloy sa paglalakad si Untoy hanggang sa makarating sa isang ilog. Sandaling huminto ang paslit upang uminom ng tubig at magpahinga. Akmang tatayo na sana ito nang bigla siyang hawakan sa bibig ng isang lalaki. Huwag kang maingay, Untoy. May mga nakamasid na kalaban sa paligid. Nakahinga ng maluwagang paslit nang marinig ang boses ni Gaspar. Manong Gaspar, kayo po pala. Ano po ginagawa niyo dito? Ako nga dapat yung magtanong ng ganyan sa'yo eh. Pero mamaya na natin pag-usapan. Kailangan nating umalis sa lugar na ito. May mga nilalang na nakamasid. Hindi ako sigurado kung kalaban sila o kakampi. Dali-daling umalis sina Gaspar at Untoy sa lugar. Nang masiguro ng Ginoo na ligtas na ang paligid, saka pa lang ito huminto sa paglalakad. Wala na po ba sila, Manong? Wala na. Buti na lang at naabutan kita. Alam mo bang kamuntikan ka ng mamatay? Opo, ilang beses na. Muntik na ako maging hapunan sa isang nayo ng mga aswang eh. At nga pala, nakita ko yung matalik na kaibigan ni Kamanoy. Natigilan si Gaspar nang marinig ang sinabi ni Untoy. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Kaibigan? Sino kaibigan? Mako ang pangalan ng matandang yun. May dala siyang itim na maso. Magkasing lakas sila ni Kamanoy.
Naloko na. Nandito sa lugar ang matandang yun. Mukhang hindi magtatagal. Magkikita na ang kanilang landas. Kahapon lang magkasama kami ni Kamanoy. Kinakailangan ko siyang hanapin para sabihing nawawala ka. Bakit ka ba kasi umalis? Kailangan ko siyang sundan. Baka kailangan niya ng tulong eh. O baka wala siyang mautusang magkamot ng likod niya. Kahit kailan hindi ka talaga nag-iisip, Untoy. Sinabihan ka na ni Kamanoy na huwag kang susunod dahil delikado. Pero ito ka, buwis buhay na sumunod sa kanya. Halika na, bumalik na tayo sa bahay. Naroon po ba si Kamanoy? Oo, nag-aantay siya sa atin kaya bilisan mo na. Biglang nabuhayan ang paslit. Dali-dali itong tumakbo pauwi. Medyo malayo na ang narating ni Untoy. Ngunit hindi nito alintana ang pagod makita lang si Kamanoy. Halos buong araw nilang tinahak ang daan pabalik. Gabi na nang makarating sa tahanan nila Gaspar. Dali-daling pumasok si Untoy. Nakita si Kamanoy na nakaupo sa mesa. Kamanoy, salamat naman at bumalik ka na. Nag-alala po ako sa inyo eh. Kaya sumunod ako, pasensya na po ah. Ayos lang. Ang mahalaga nakauwi ka ng ligtas. Nakita daw ng batang yan si Kamako. Ewan ko kung totoo ang sinasabi niya. Pero kung totoo man, mukhang nasa panganib ang lugar na ito. Hindi nagsisinungaling ang bata Gaspar. Alam kong nasa paligid lang si Mako. Nag-aantay ng tamang pagkakataon. Gagamitin niya sanang pain si Untoy. Kaso nga lang, naisaan siya ng batang ito. Sabihin mo nga, Untoy, anong ginawa mo para maisahan si Kamako? Mautak ang taong yun eh. Sa kapansin ko lang, simulat sa pool na makasama ka namin ni Kamanoy, lagi kang ginagawang pain ng kalaban. Hindi ko rin po alam eh. Hindi naman ako amoy alamang. Mas lalong, hindi ako mukhang bulati. Hindi ka nga amoy alamang. Mukha ka lang bulate. Pero amoy suka ka. Maligo ka ga. Kakain na tayo. Biglang nawala ang pangamba ni Untoy. Pero alam ng matanda sa sarili, paparating na ang panganib. Nang gabing yon masayang nag-usap ang tatlo. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Untoy ang buo at masayang pamilya sa piling ni Kamanoy at Gaspar. Bagaman hindi niya kaano-ano ang mga ito, ipinaramdam ng dalawang estranghero ang pagmamahal ng isang ama at kapatid. Kinabukasan maagang nagising si Untoy. Nakita nitong nagsisibak ng kahoy si Gaspar. Akmang lalabas sa sana ng kubo ang paslit nang bigla siyang hilahin papasok ni Kamanoy. Huwag kang lalabas, Untoy. Nandito na siya. Hawak-hawak na nito ang itak. Samantalang si Gaspar, huminto sa pagsisibak. Hinasa ang palakol. Lumabas ng kubo si Kamanoy at tumayo sa gitna ng bakuran. Unti-unting humawi ang makapal na hamog. Nakita ni Untoy ang isang pamilyar na imahe, si Kamako. Sa wakas, Manoy, nagkita tayong muli. Hindi ko alam kung magiging masaya ako o magagalit. Dahil ang dinig ko, tinutugis mo daw ako. Tama ka. Gusto kitang pigilan sa mga gawain mo. Pigilan ako. Bakit, kaibigan? Ano ba ginagawa ko? Alam mo kung ano ang pinagagawa mo, Mako. Hindi na makatawang paggamit mo sa iyong sandata. Maraming inosente ang nadadamay. Hindi ko na kasalanan kung mga may hina ang mga taong yon. Ikaw, Manoy, nung mga panahong naligaw ka, hindi mo mabinilang ang mga taong napatay mo para sa pansariling kasiyahan. Huwag kang magmalinis, Manoy. Hindi ako nagmamalinis.
Alam ko ang mga nagawa kong pagkakamali. Matagal ko na itong pinagbayaran at ngayon tinutubos ko na ang aking sarili. Alam mo, walang saysay kung magpapalitan lang tayo ng mga salita. Bakit hindi natin patunayan ngayon kung sino ang pinakamalakas? Alam ni Kamanoy na magkakaroon ng marahas na komprontasyon. Kaya sinabihan si Gaspar na ilayo sa lugar si Untoy. Dali-dali namang sumunod ng Ginoo. Halika na, Untoy. Kailangan nating lumayo sa lugar na to. Magbabanggaan ng dalawang malakas sa mandirigma. Talaga bang maglalaban silang dalawa, Manong? Hindi na may iwasan yan, Untoy. Kaya umalis na tayo kung ayaw mong madamay. Hinila ni Gaspar ang paslit. Ngunit pilit itong nagpaiwan. Gusto ko po makita yung magiging laban eh. Pakiusap, Manong Gaspar. Sa kaloob-looban ni Gaspar, ito rin ang gustong gawin. Ngunit isinaalang-alang nito ang kaligtasan nilang dalawa ni Untoy. Alam niya ang kapasidad ng dalawang matanda. Kaya nilang wasakin ang isang buong bayan gamit lamang ang mga bugso ng enerhiya mula sa mga sandata. May alam akong lugar kung saan nating maaaring panoorin ang laban nilang dalawa. Halika, doon tayo sa burol. Itinuro ni Gaspar ang burol. Hindi kalayuan sa kanilang kinakatayuan. Dali-dali namang tumakbo si Untoy. Habang papalapit sila sa burol, naririnig ng pastit ang mga sigaw mula sa kinaroroonan ng dalawang matanda. Animoy mga mandirigma na uhaw sa labanan. Huminto sandali si Untoy. Nakita nito kung paanong nagpalitan ng atake sina Kamanoy at Kamako. Sa bawat hampas ng malaking itim na sandata, yumayanig ang kabundukan. At sa tuwing winawasiwas naman ni Kamanoy ang kanyang itak, naglalabas ito ng nakakasilaw na liwanag. Ito ang unang pagkakataon. Nakita ng paslit ang kapangyarihan ng sandata ni Kamanoy nang walang tulong mula kay Gaspar. Nagpatuloy sa pagtakbo si Untoy papunta sa burol. Pagdating, nakita niyang muling nagsalpukan ang dalawang matanda. Sunod-sunod na atake ang binigay sa bawat isa. Walang gustong magpatalo. Sa mga mata ng pangkaraniwang tao, kulog at kidlat lang ang kanilang nakikita mula sa kabundukan kung saan naglalaban ang dalawang matanda. Patuloy sa paglalaban ng mga ito hanggang sumantong sa huling yugto. Kapwa pagod na si Kamako at Kamanoy. Pilit tumatayo upang ipagpatuloy ang laban. Itinaas ni Kamanoy ang itak. Tinawag ang liwanag ng inang bituin. Pumulusok ang malakas na liwanag mula sa kalangitan. Tumama ito papunta sa kinaroroonan ni Kamako. Sinangga ng matanda ang atake. Gamit ang itim na maso, ibinaling ito papunta sa gilid ng bundok. Akmang sasalakay pa sana ng sabay ang dalawa. Ngunit biglang napahinto. Naramdaman nila ang malakas na pagyanig ng lupa. Gawa ba to ng sandata mo, Manoy? Hindi ako sigurado, pero alam kong sandata mo ang may kakayahang gumawa ng malakas sa pagyanig. Simula kanina, hindi ko pa winawasiwas ang aking maso. Puro pagsangga ang ginagawa ko, Manoy. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang gumuho ang bahagi ng kabundukan kung saan tumama ang atake ni Kamanoy. Nabutas ito. Laking gulat ng dalawang matanda dahil biglang sumilip ang isang pares ng dalawang malalaking mata. Isang sinaunang nilalang ang nagising mula sa pagkakatulog dahil sa lakas ng banggaan ng mga atake. Unti-unting nabiyak ang bundok. Ramdam ni Gaspar at Untoy ang lakas ng pagyanig, maging ang paggalaw ng lupang kanilang kinakatayuan. Mukhang sumabay pa ang lindol, Manong Gaspar. Hindi lang ito basta lindol, Untoy.
Nararamdaman ko ang napakalakas na enerhiya na nagmumula sa bundok na yun. Malayo na yung bundok na yan sa pinaglalabanan ni Kamanoy. Paano doon nanggagaling ang malakas na enerhiya? Hindi galing sa dalawang matanda ang enerhiya, kundi sa isang napakalaki at napakasamang nilalang. Muling ibinaling ng dalawa ang atensyon sa mga matanda. Huminto ito sa pagpapalitan ng atake. Nakita nila, sabay na tumakbo ang dalawa papunta sa lugar kung saan nagmumula ang enerhiya. Bilisan mo, Untoy. Puntahan natin ang kinaroroonan ng dalawa. Pagdating, agad silang pinigilan ni Kamanoy. Diyan lang kayo, Gaspar. Huwag na huwag kayong lalapit dahil delikado. Isang sinaunang engkantadong nilalang ang nagising dahil sa lakas ng mga atake namin. Lalong lumakas ang pagyanig. Lumaki ang butas sa gilid ng kabundukan. Tumambad ang isang nilalang. May mukha ng kabayo at katawan ng tao. Maganda ka, Mako. Mukhang may mas mahalagang bagay tayong dapat pagtuunan ng pansin. Nakikita ko ang ibig mong sabihin, Manoy. Ngunit hindi natin magagawang patayin ang nilalang na yan. Kung sakaling kayanin natin, hindi rin maaari dahil masisira ang balanse. Hindi alam ng dalawa kung ano ang gagawin ng mga oras na yun. At sa hindi inaasahang pagkakataon, pumagitna si Untoy. Oy! Malaking pangit! Naririnig mo ba ako? Huminto sa paglalakad ang nilalang. Tumingin sa kinaroroonan ni Untoy. Kung naririnig mo ako, humingi ako ng kapatawaran kung nagambala ang pagtulog mo. Untoy, anong ginagawa mong bata ka? Halika nga dito. Hindi nakikinig ang paslit. Patuloy pa din ito sa pagsasalita at pakikiusap sa nilalang. Muli ako nakikiusap. Bumalik ka na sa lungga mo. Marami ang mapapahamak kung patuloy ka maglalakad. Tinignan ng malaking nilalang ang butas sa bundok na pinanggalingan. Nagulat ang lahat nang unti-unti itong maglakad pabalik. Saan mo ba nakuha ang paslit na yan, Manoy? Napulot ko lang yan sa tabing daan eh. Pambihirang buhay to. Sa kabila ng lakas nating dalawa, dumating din sa pundo na kahit mga sandata natin walang magawa laban sa isang kaaway. Lahat ng bagay sa mundong ito, may kahinaan at lakas. May simula at wakas. May mga bagay na hindi kayang sukatin ng ating normal na pag-iisip at may limitasyon. Kahit ang mga lakas ng ating sandata, mukhang dito na nagtatapos ang laban. Tama ka. Hindi ko man lang napatunayan sa'yo na mas malakas ako eh. Hanggat nabubuhay ako, hindi mo makukuha ang titulong yan. At sa oras sa mabalitaan kung patuloy ka pa rin sa ginagawa mo, isusumpa ko, Mako. Kung sakaling wala na ako sa mundong ito, muli akong babangon upang tugisin ka. Gawin mo ang gusto mo. Pero sa uling pagkakataon, may isang bagay lang akong gustong gawin. Iniampas ni Mako ang kanyang maso sa isang malaking bato. Yumanig ng napakalakas. Muling natabunan ng butas kung saan lumabas ang nilalang. Ano nang plano mo ngayon? Itutuloy mo pa rin ba ang gawain mo? Hindi ko masasabi. Pero may panibago tayong kalabang dapat pagandaan. Hanggang sa muling pagkikita, kaibigan. Matapos ang pag-uusap ng dalawang matanda, umalis na si Kamako. Pinagmasdan nito ni Kamanoy at ang nakita niya ay ang binatang bersyon ng kaibigan. Hanggang sa muli, kaibigan. Nakita ni Untoy ang unti-unting paglaho ni Kamako. Lumapit siya kay Kamanoy. Ano po nangyari sa laban niyo? Panalo po ba kayo?
Kahit kailan hindi ako natalo ng matandang yon. At ganun din ako. Hindi ko alam kung bakit pero palaging patas ang nagiging laban namin. Halika na, umuwi na tayo. Pero Kamanoy, paano po yung nilalang? Dahil sa kakaibang kakayahan ni Untoy, nagawa niya itong pakalmahin. Matapos ang araw na yun, tuluyang natuklasan ng matanda ang taglay na kapangyarihan ni Ontoy. Ito ay ang pagpapaamo sa kahit na sino o kahit anong uri ng nilalang. Sinanay ni Kamanoy ang paslit bilang paghahanda sa paparating na mas malaking laban. Hindi na sinabi ng matanda, ngunit ang paglitaw ng malaking nilalang sa mundo ng mga tao, nangangahulugan ng isang malaking banta sa sangkatauhan. At sigurado si Kamanoy, kung sakali mang dumating ang sakuna na to, handa na si Untoy upang protektahan ang sangkatauhan.